Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, paroot parito na naglilibot sa mundo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay, may takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Sumagot si Satanas, may takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati ng lahat ng ari-arian niya, pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya. Kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Verse 11, pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya at siguradong isusumpa ka niya. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, sige, kunin mong lahat ng meron siya, pero wag mo siyang sasaktan. Kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. Ang aking pong ipapangaral ngayong umaga, mga kapatid, ay isang napakahalagang katotohanan na mangyayari sa bawat mananampalataya. Amen? Ano po yun? Makakaranas tayo ng mga pag-ataking spiritual. O pag-atake mula sa kaaway ng ating pananampalataya, walang iba kundi ang dyablo. Amen? Gusto ko pong sabihin ngayong umaga, mga kapatid, amen, ang dyablo, si Satanas, hindi po siya isang imahinasyon lang. Hindi po siya isang cartoon character. Siya po ay totoo. Hindi nga lang natin nakikita. Amen? Sinabing spiritual dahil hindi natin physically na nakikita ang pag-atake at hindi natin napapansin agad na yun pala ay pag-atake na sa ating pananampalataya. Mga kapatid, yung binasa natin ngayon, ito ay isang katotohanan na nangyayari pero syempre hindi natin nakikita. Pero ipinakita sa atin ng Diyos na merong nagaganap maging sa oras na ito. Amen? Ang Diyos, si Satanas, nag-uusap. Amen po ba? Amen. Pastor, anong topic? Sinong topic? Ikaw. Ikaw. Sinong topic nila? Si Job. Si Job ay larawan ng mananampalataya. Amen? Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita. Nabasa niyo ba yun? Di nakikita. Kaya hindi talaga nakikita ng ating pisikal na paningin. Na naghahari sa sanlibutan, sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Amen? Kaya ngayong umaga, mga kapatid, alam niyo ang totoo, kung bubuksan lang ng Diyos ang ating mga mata spiritually, makikita natin itong talata na ito. Meron sa ating kapaligiran ngayon, amen, hallelujah, buti walang bakanting upuan dyan. Kasi kung may bakante dyan, baka may nakaupo dyan. Amen? Merong nangyayari, maging sa himpapawid. Amen? May digmaan, may labanan, ang puwersa ng Diyos at ang puwersa ng dyablo. Kaya mga ngaral po ngayong umaga, mga kapatid, spiritual assaults. Spiritual assaults, spiritual na mga pag-atake. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, kailangan ay palagi tayong maging handa anuman ang oras. Amen. Tayo po muna isang daling manalangin. Hingin po natin ang tulong, pangunguna ng ating Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Kami, O Diyos, lumalapit sa iyo at umaasa sa iyo, Panginoon, ang banal na Espiritu, ang malaya, O Diyos, na kumilos sa bawat isa, sa puso, O Diyos, ng mga mananampalataya, O Diyos, ng bawat isa na narito sa lugar na ito, Panginoon. Tulungan mo kami, buksan mo, O Diyos, ang aming puso't isipan, Amen, ang aming kamalayan, O Diyos, sa mga nagaganap, Panginoon, Lord God, na totoo, pero hindi namin nakikita, Panginoon Diyos. Panginoon, pagpalain mo pa ang aral ng iyong salita, tulungan mo kaming maging handa, O Diyos, sa mga pag-ataking ito, Panginoon, at lalabas kami mamaya, O Diyos, ang dala namin ay pagtatagumpay na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat, O Diyos, ito po ang aming panalangin, sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! Spiritual assaults, una po natin pag-usapan, mga kapatid, the reality of the assaults, ang realidad ng mga atake.
Kapag binasa niyo po ang Bible, mula Genesis hanggang Revelation, lagi pong may pag-atake na magaganap. Pag-atake ang dyablo at ang inaatake niya, mga kapatid, ay mga mananampalataya. Yung mga sumusunod sa Panginoon, yung mga umiibig sa Panginoon, at yung mga gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Kaya ang tanong ko ngayong umaga, sinong mananampalataya ngayong umaga? Amen. Gusto ko makita yung kamay. Ay ba, parang kalahati. Ay, ako atakin. Amen? Mga kapatid, itong katotohanan ngayong umaga. Amen? Pakinggan mo ito, pakinggan nyo ito. Sa ayaw at sa gusto mo, makakaranas ka ng pag-atake mula sa dyablo. Hindi mo ito basta-basta maiiwasan. Amen? Sabi mo, mananampalataya ka. Amen po ba? Amen. Sabi mo, tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay. Amen. Kaya aatakihin ka. Walang Kristiyano na hindi makakaranas ng pag-ataking espiritual. Sa ating pong kwento na binasa, narito po si Job, lingkod ng Diyos. Siya po ay isang mananampalataya na katulad ko at katulad mo, tapat na sumusunod sa Panginoon. At nabasa natin kanina, pinagmamalaki siya ng Diyos. Pero sa kabilang banda, hindi natutuwa si Satanas. Amen? Kaya humiling dito ang kaaway si Satanas sa Diyos na atakihin si Job. Amen? Verse 9, 11, sumagot si Satanas, may takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya. Biruin mo, nabasa natin mga kapatid, ang Diyos talaga nagpapala eh. Pinagpapala mo siya, lahat ng bahagi sa buhay niya, pinagpapala mo. Kaya iniibig ka niya, kaya pinaglilingkuran ka niya. Sabi dito ni Satan, nagsusumbong siya sa Diyos. Amen? Kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Verse 11, pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya, siguradong isusumpa ka niya. Sinasabi ni Satan sa Diyos, kunin mong lahat, tanggalin mong lahat. Iiwanan ka niyang, amen, ng mananampalataya na yan mula sa pateros. Amen po ba? Amen. Pansinin niyo mga kapatid, yung tono dito ni Satanas, nanggigigil si Satanas kay Job. Amen? At totoo din yun sa atin. Nanggigigil si Satanas sa atin. Amen? Amen? Gusto tayong atakihin ng kaaway. Amen? Bakit ba yung ginagawa ng dyablo, mga kapatid, na tayo ay inaatake niya? Ganito po kasi yan, mga kapatid. Ang Diyos at ang dyablo magkalaban. Amen? Ang gusto ng Diyos, hindi gusto ng dyablo. At ang gusto ng dyablo, hindi gusto ng Diyos. Kaya kung papanig ka sa Diyos, magiging kaaway ka ng dyablo. At kung papanig ka naman sa dyablo, magiging kaaway ka ng Diyos. Amen? Kailanman mga kapatid, hindi sila magiging magkakampi. Ulitin ko, kailanman hindi sila magiging magkakampi. Amen? Kaya ngayong umaga mga kapatid, hindi pwedeng kakampi ka ng Diyos at kakampi ka rin ng dyablo. Amen po ba? Ulitin ko, hindi pwedeng kakampi ka ng Diyos, kakampi ka rin ng dyablo. Yun ay isang malaking kalokohan. Amen? Sinabi ng Bible, amen, di ko na nilagay dyan, sino man ay hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat iibigin niyang isa at magiging tapat siya sa ikalawa. Amen? So ngayong umaga mga kapatid, kapag nagpasya ka na sumunod sa Panginoon, listen, kapag nagpasya ka na sumunod sa Panginoon, ibigay ang buhay mo sa Panginoon, na tinanggap mo sa Jesus sa iyong buhay, ikaw ay nagdedeklara ng gera sa dyablo. Amen. Amen. When you decide to follow Jesus, you are declaring war on Satan. Amen po ba? Amen. Tatanungin ko kayong umaga, sinong mananampalataya kayong umaga? Amen. Praise God. Pa rin loob. Nung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, nagpapahayag ka ng gera sa kaaway, sa dyablo. Amen po ba? Amen. Kaya alam niyo mga kapatid, ngayong umaga, itong totoo, ang buhay Kristiyano ay hindi po isang picnic.
Hindi po bed of roses. Amen po ba? Parang yung mga bata sa taas, di ba yung tuturan na sila rin na, ayun sila, pasayaw-sayaw lang sa taas. Pero ang totoo mga kapatid, lalo na tayo na mga adult, ang buhay Kristiyano hindi isang picnic. Ang maging Kristiyano mga kapatid ay isang labanan. Dahil may kalaban, may kaaway tayo, si Satanas. 1 Peter 5:8, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway, binanggit talaga ng Bible, ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Kaaway, binanggit ng Bible, ang kaaway ninyong si Satanas, umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Amen? Kaya mga kapatid, amen, ang mga mananampalataya ngayong umaga, kaaway ka ng dyablo. At dahil kaaway ka ng dyablo, aatakihin ka ng dyablo. Kaya sa mga, listen, kaya sa mga hindi nakakaranas nitong spiritual assault, huwag ka matuwa agad. Listen, sa mga hindi nakakaranas nitong pag-atake ng kaaway, huwag kang matuwa agad. Bakit, Pastor? Dahil yan ay pwedeng senyales na baka hindi kayo magkaaway ng dyablo. Tama ba? Baka magkakampi kayo. Oo, tama. Pastor, ako, hindi naman. Hindi ako inatake. Siguro 2 taon na. Kaya Pastor, ang sarap maging Kristiyano, sarap maging born again. Amen? Hindi ko Pastor maunawaan yung pinapangaral mo yung atake. Ano yun? Praise God. Mga kapatid, hindi yung praise God. Suriin mo munang mabuti. Aatakihin ba ng isang sundalo ang kakampi niya? Ang aatakihin niya ay kalaban niya. Amen po ba? Amen. Kaya kung hindi ka inaatake ng dyablo, pag-isipan mo mabuti. So parang hindi ako inaatake Amen? Pero yun mga kapatid, sa dinami-dami ng tao nung panahon ni Job, siya ang pinuntirya ni Satanas. Alam nyo kung bakit mga kapatid? Dahil ang paglalarawan kay Job ay ganito. Job chapter 1 verse 1, may isang lalaki nakatira sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Matuwid siya. Walang kapintasan ng pamumuhay, may takot sa Diyos, at umiiwas sa kasamaan. Praise God! Mga kapatid, ngayong umaga, inatake ni Satanas si Job. Bakit? Dahil siya ay matuwid. Malinis ang pamumuhay, may takot sa Diyos, umiiwas sa kasamaan. Kaya kung gumagawa ka na ng masama, hindi ka na kailangan atakihin ng dyablo. Tama po ba? Amen. Amen? Baka ang totoo mga kapatid, magka-holding hands pa kayo. Bakit magka-holding hands? Dahil pwedeng ang ginagawa mo ay ang ginagawa ng dyablo. Kaya ang katotohanan ngayong umaga mga kapatid, ataking ka ng dyablo, amen, kasi matuwid ang iyong pamumuhay. Umiiwas ka kasi sa kasamaan. May takot ka kasi sa Diyos. Amen? Kaya ang dyablo, amen, yung kanyang kilay nakataas sa'yo. Amen po ba? Amen? Atakihin tayo ng dyablo, listen, kapag meron siyang nakita sa atin na ayaw niya na nasa atin. Atakihin tayo ng dyablo kapag may gagawin tayo o kapag may ginagawa tayo na hindi gusto ng dyablo na gawin natin. Kaya pansin mo ba kapatid ko sa Panginoon? Amen? Hallelujah! Kung kailan ka nagpasya na sumunod sa Panginoon, doon biglang may pag-atake. Pansin mo ba kapatid ko sa Panginoon, kung kailan ka nagpasya na magbibigay sa Panginoon ng nararapat, doon biglang may pag-atake? Kaya pansin mo ba kapatid ko sa Panginoon, kung kailan ka nagpasya na magpapabautismo ka sa tubig, doon biglang may pag-atake? Kaya pansin mo ba kapatid ko sa Panginoon, kung kailan ka nagpasya na sumali sa ministry, maglingkod sa Panginoon, doon biglang may pag-atake? Kaya pansin mo ba kapatid ko sa Panginoon, kung kailan ka nagpasya na babaguhin mo na ang iyong buhay, doon biglang may pag-atake. Gusto ko na magbagong buhay. Ayoko na ng kasalanan na to. Ayoko na ng bisyo.
Pero pansin mo mga kapatid, doon mas lalong lalakas yung tukso. Doon ka lalong pupuntahan ng iyong mga kaibigan. Oo, pare! Di ba? Alas 9 na! Inuman na! Amen po ba? Mga kapatid, hindi gusto ng dyablo. Alam nyo, yung ginawa nyo ngayong umaga, nagagalit sa'yo ang dyablo ngayon. Nandito ka nagsimba, nanggagalaiti ang dyablo sa'yo. Amen po ba? Hindi gusto ng kaaway na magpatuloy ka sa pagsisimba dito sa church. Hindi gusto ng dyablo na makalaya ka sa gapos ng kasalanan, makapagbagong buhay. Hindi gusto ng dyablo na ikaw ay nakakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos at maliwanagan sa katotohanan. Hindi gusto ng dyablo na ikaw magpagamit ng buhay sa Panginoon. Hindi gusto ng kaaway na maranasan mo ang mga pagpapala ng Panginoon. Hindi gusto ng dyablo, amen, na marating mo ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Hallelujah. Ngayong umaga mga kapatid, narito ang dalawang pangunahing dahilan kung bakit pa talaga inaatake tayo ng dyablo. Una, may makukuha kasi sa atin ng dyablo. Amen? May nakapagsabi ng ganito, the devil wouldn't be attacking you so hard if there wasn't something valuable in you. Thieves don't break into empty houses. Amen? Hindi ka aatakihin ng dyablo ng napakatindi kung wala naman siyang makukuha at masisira sa'yo. Amen. Amen. Tandaan mga kapatid, amen, kagaya ng sinabi dito, thieves don't break into empty houses. Ang magnanakaw, hindi magnanakaw sa bahay na wala naman siyang mapapala. Amen? Amen. Ang katotohanan ngayong umaga mga kapatid, alam na mga magnanakaw ang bahay na papasukin nila. Hindi nag-uusap sila na, nakawan natin to. Sabi naman ng isa, yan, teka lang pare, parang mas mukha pang mahirap sa atin yan eh. Tatama ba? Alam na magnanakaw yung kanilang papasukin na bahay. Amen? Ganon din sa atin ang dyablo mga kapatid. Isa sa paglalarawan ng Bible sa dyablo, siya isang magnanakaw. Alam ng dyablo na may makukuha siya sa'yo na mahalaga. Alam ng kaaway na, amen, na meron siyang makukuha sa iyo at masisira sa iyo tulad ng relasyon mo sa Panginoon. Tulad ng kaligtasan natin. Tulad ng pananabik natin na sumimba at sumamba sa Panginoon. Amen? Kaya ito ko ng dahilan mga kapatid, merong valuable na nasa iyo na gustong nakawin sirain ng dyablo. Kaya kanya inaatake. Kailangan mawala siya sa church. Amen? Ikalawa mga kapatid, kaya ka inaatake ng dyablo dahil ikaw ay banta sa kanya. Threat. Amen? Meron ulit isang quote, if the devil is attacking more, it is because you are doing right. Gumagawa ka kasi ng tama eh. Gumagawa ka kasi ng matuwid eh. Kaya inaatake ka lalo ng kaaway. Sabi ba doon, keep going. Amen? Yun ang tama mga kapatid. Hindi ibig sabihin na inatake ka, hihinto ka sa ginagawa mong tama. Amen po ba? Amen. Keep going. Amen? He is scared of what you're becoming. Natatakot ang dyablo sa kung magiging sino ka. Yun ang dahilan mga kapatid. Natatakot kasi ang dyablo, amen, na ang ilan sa mga lalaki dito sa church, pagdating ng araw ay pwedeng magpastor at mangaral ng salita ng Diyos. Iatakin kanya, hindi yun pwede maging pastor, mangangaral din yun ng salita ng Diyos. Ang mga tao na kanyang papangaralan, mamumulat sa katotohanan, hindi pwede. Kaya banta. Natatakot ang dyablo na kayo ay maging supporter ng church. Amen? Naku, hindi yung pwedeng pagpalain ng Panginoon. Susuporta yun sa gawain ng Panginoon. Hindi pwede. Banta. Natatakot ang dyablo na marami ka pang madala sa Panginoon. Natatakot ang dyablo, amen, ito totoo. Natatakot ang dyablo na kayo ay mapunta sa langit. At ayaw yung syempre ng kaway, no, no, no. Dapat sa akin siya. Kaya aatakihin tayo ng aatakihin ng kaaway hanggang sa manghina ka, hanggang sa manlumaypay ka, at tumigil ka na sa ginagawa mo para sa Panginoon. Tumigil sa paglilingkod, tumigil sa pananalangin, tumigil sa pakikinig, tumigil sa pagbibigay, at tumigil sa maniwala na sinasabi ng Bible.
Amen? May tagpo sa Bible, Book of Exodus, Exodus 1, 8-11 ngayon, nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na walang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga mamamayan, tingnan ninyo, masyado ng marami ang mga Israelita at nanganganib tayo. Banta. Dahil baka magkaroon ng digmaan at kumampi sila sa mga kaaway natin at lumaban sa atin para makaalis sa ating bansa. Kaya maghanap tayo ng paraan para hindi na sila dumami pa. Kaya naglagay sila ng may higpit na tao na mamamahala sa mga Israelita para pahirapan sila. Ito po isa time po ni Joseph sa Book of Exodus. Amen. Si Joseph po ang ginamit ng Diyos para maisalba ang mga Israelita sa malaking paggutom. Dinala sila lahat ni Joseph doon sa Egypt. Si Joseph naging second ruler ng Egypt. Amen. Siya yung nanaginip. Magkakaroon ng malaking taggutom. 7 years ng kasaganaan. 7 years ng taggutom. Amen. Pero dito mga kapatid, dumating ang araw. Namatay si Joseph. Namatay din yung paraon na kasama niya. Merong bumangong bagong hari. Hindi niya kilala si Joseph kung sino si Joseph. Kung anong naiambag niya sa Egypt. Ngayon nakita niya yung mga Israelita na nanirahan sa kanilang lupain sa Ehipto. Nakita niya dumarami. Naku, banta itong mga ito kapag dumami ito. Baka mag-aklas ang mga ito. Labanan nila tayo. Kaya mabuti pa ang gawin natin. Amen. Maglagay tayo ng mga mamamahala. Amen. Na masasama. Pahirapan natin sila. Sabi? Para pahirapan sila. Ngayong umaga mga kapatid, yun ay larawan ng dyablo, tayo at ng Diyos. Ang paraon dito, ang dyablo. Tayo, yung mga Israelita. Tayo ay bayan ng Diyos. Kaya kapag nakita mga kapatid ng dyablo na tayo ay banta sa kanyang mga balak, sa kanyang mga plano, aatakihin niya tayo. Amen? At ang katotohanan ngayong umaga mga kapatid, excited ang dyablo na atakihin tayo. Ulitin ko, excited. Nananabik ang kaaway na nahihirapan ka. Amen. Job chapter 1 verse 12. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, sige, kunin mo lahat ng mayroon siya, pero wag mo siyang sasaktan. Kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. Ang gusto ko pong tignan natin dito ngayong umaga ay yung umalis agad si Satanas. Pansinin niyo yung umalis agad. Anong ibig sabihin nun? Excited siyang makapanira ng buhay. Buhay mo. Buhay ko. Amen? Para bang sinasabi dito ng kaaway, yes, makakaatake na rin ako. Aatakihin ko siya. Amen? Mga kapatid, ngayong umaga, hindi ko po gustong sirain ang umaga nyo, pero kailangan mo itong malaman at maunawaan. Dahil ito po ang totoo. Katunayan mga kapatid, amen, marami tayo ngayon, pero alam nyo, hallelujah, marami nang nawala. Kung lahat ng mga nawala nandito pa rin, ay hindi ko alam kung paano kayo magkakasya sa lugar na ito. Bakit sila nawala? Pwedeng inatake ng dyablo at nagpatalo sila. Amen po ba? Amen. Yun ang totoo. Diba? Yung tinanggap ko si Jesus, celebrate. Oh, celebrate. Pati ang kaway pumapalakpak, tinanggap niya si Jesus. Oh. Amen? Kung ikaw ay talaga nasa panig ng Panginoon, mga kapatid, hindi ko kayo bubulahin. Makakaranas ka ng spiritual assault. Amen? Pangalawa, pag-usapan natin the categories of the assaults. Yung mga uri ng pag-atake. Ang pangunahing mabisang paraan ng pag-atake ng dyablo ay sa pamamagitan ng problema o matitinding suliranin. Amen po ba? Yung lagi ang pangunahin, mga kapatid. Amen? Kapag sinabing problema, hindi po yun mabuti sa atin. Tama po ba? Yun ay negatibo sa atin. Tama po ba? Amen? Ngayong umaga, may tanong ako. Sino sa inyong nanlibre nung ikaw ay nagka-problema? Grabe, may problema ko ngayon. Sino kaya pwedeng ilibre? Hindi natin gusto ng problema. Tama po ba? Amen? Ang problema ay ayaw natin. Kaya yun, mga kapatid, katotohanan ngayong umaga, yun ang malimit na atake na gagawin ng dyablo sa'yo. Sa atin. Pakinig mo palang problema, di ba? Nanghihina ka. Ay, problema. Amen? Mga kapatid, ito isang katotohanan ng buhay. Amen? Magkakaroon ka ng problema. Bibigyan ka ng problema. Magkakaroon ng suliranin. Makakaranas ka ng krisis. Amen po ba?
Hindi po ito sabi-sabi ko lang. Ito po ay biblical. Dahil yun ang ginawa ni Satanas kay Job. Amen? Una, mga kapatid, amen? Hallelujah, sa tingin ko, lahat dito, amen, ay, ano man tawag doon? Sasang-ayon. Amen. Una na problema na gagawin ng kaaway, problema sa pera. Sorry, bad word sa atin na sabi ko. Amen? Job chapter 1, verses 13 to 17, isang araw, habang nagkakasayahan sa handaan ng mga anak ni Job sa bahay ng panganay, dumating sa bahay ni Job ang isa niyang tauhan at ibinalita ang ganito, habang nag-aararo po kami, gamit ang inyong mga baka at pinapastol ang inyong mga asno sa di kalayuan, bigla kaming sinalakay ng mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga hayop at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang pong nakatakas para magbalita sa inyo. Habang nagsasalita pa ang tauhan, dumating din ang isa pang tauhan ni Job at sinabi, tinamaan po ng apoy ng Diyos ang inyong mga tupa at ang mga pastol nito at nasunog. Ako lang pong nakaligtas para magbalita sa inyo. Verse 17, habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha po nila ang mga kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo. Nung panahon nila, mga kapatid, nung panahon nito sa Bible times, Asian times, sa panahon nila Hobab, ang kayamanan po ay nasusukat sa dami ng hayop. Kaya pansin nyo, Pastor, paano naging mayamay? Wala namang cash doon. Ang kanila pong cash noon, mas matimbang ang mga hayop noon. Amen? Kapag marami kang hayop nung panahon nila, ibig sabihin marami kang pera. Saan magaling yung hayop? Kapag marami kang hayop noon, ibig sabihin mayaman ka. At kakabasa lang natin, mga kapatid, listen, kakabasa lang natin, inuna talaga ito, ang unang inatake ng dyablo kay Job ay pananalapi. Amen. Amen? Sabi nga nila, marami ang malulusog, maraming mga walang may sakit ngayon. Pero baka marami dito, maraming may sakit sa bulsa. Alam niyo mga kapatid, pakinggan nito, alam talaga ng kaaway kung saan tayo atakihin. Amen po ba? Sino sa inyo mainit ang ulo kapag walang pera? Huwag niyo itaas ang inyong kamay. Altar ko na lang po tayo, mama. Amen? Ikalawang pag-atake, mga kapatid, problema sa pamilya. Job chapter 1, verses 18 to 19. Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita, habang nagkakasayaan po ang inyong mga anak sa bahay ng kanilang nakatatandang kapatid, bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay. Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po nakaligtas para magbalita sa inyo. Pera, pangalawa, pamilya. Lahat ng mga anak ni Job, patay lahat. Pastor, pwedeng yes. Alam mo na yung iniisip ko. Kahit tapat na sumusunod ka sa Panginoon, pwede kang mamatayan ng mahal sa buhay. Mother ni Ruli, di ba? At the age of 52. Parehas kami naglilingkod sa Panginoon ng aking asawa. Mananampalataya din yung kanyang mother. Namatay. And I don't know why. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Amen? Mamaya na po tayo mag-iyakan, mga kapatid. Ikatlo, problema sa kalusugan. Job chapter 2 verse 7, kaya tumalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at nilagyan si Job ng mga nakakapandiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. Sa ibang salin ito daw ay parang pigsa. Sino sa inyo nagkapigsa na? Masarap ba sa pakiramdam? Pigsa ako, sarap. Biruin niyo mga kapatid, si Job, mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo, meron siyang nakapandidiring bukol. Buong katawan. Amen? Kaya ngayong umaga mga kapatid, di ba? Hallelujah.
tapat na naglilingkod ka sa Panginoon, bigla kang dinapuan, amen, ang anumang sakit karamdaman, yan ay pwedeng galing sa impyerno. Kaya mamaya mag-pray tayong ibalik mo yan sa impyerno. Dahil hindi yan dapat nasa'yo. Amen po ba? Itong tatlong ito mga kapatid, ang pangunahing mahalaga sa atin. Mahalaga sa atin ang pera, mahalaga sa atin ang pamilya, mahalaga sa atin ang kalusugan, at alam yun ang dyablo. Hindi nyo naisulat to, di ba, ng Bible? Alam niya kung saan tayo aatakihin. Amen? Kaya yun ang bahagi sa ating buhay, mga kapatid, na malimit na pupuntirahin ng kaaway. Amen? At hindi lang mga pangyayari, mga kapatid, ang pwedeng i-atake sa atin ng kaaway. Pwedeng pati tao, pwedeng gamitin ng dyablo para atakihin tayo. Ulitin ko, pati tao, pwedeng gamitin ng dyablo para atakihin tayo. Amen? Diba, pwedeng sa inyong trabaho, may kasama ka doon, parang lagi ang init ng ulo sa'yo. Wala ka namang ginagawang masama. Diba? Sa inyong room, yung teacher mo, bakit ganito yung teacher ko sa akin? Amen po ba? At ito na, mas nakakalungkot mga kapatid, pwedeng pati kasama mo sa bahay. Ulitin ko, pwedeng pati kasama mo sa bahay. Pastor naman. Amen. Gusto nyo ng proof? Job 2:9. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, asawa ni Job, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Biruin nyo mga kapatid, nawala ng lahat kay Job, pero nandyan pang misis niya. Isip siguro ni Job, may kakampi ba ako? Pero pati misis niya, nakapagpadagdag pa sa bigat ng nararamdaman niya. Yung kaisa-isa na lang nakaramay niya sana sa problema, sinabihan pa siya na, magsisimba ka pa ba doon sa church na yon? Maglilingkod ka pa rin ba sa Panginoon? Maniniwala ka pa rin ba sa mga pinapangar doon? Tignan mo yung nangyari sa atin, tignan mo yung nangyari sa iyo. Ang mabuti pa, talikuran mo ng Diyos, mamatay ka na rin. Nabasa niyo po ba? Amen. Pati ka mag-anak, pwede na magsalita sa atin laban sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Nangyayari po ba ito? Yes. That's why I am preaching this morning. Amen? Tumigil ka na dyan. Amen. Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot lang dahil maraming beses nagtatagumpay ang kaaway. Maraming pagkakataon nagiging mabisa ang pag-atake ng dyablo. Pero isa pong totoong tao sa Amerika, siya po si Ted Turner. Siya po ay isang mananampalataya rin na katulad ko at katulad mo. Amen? Si Ted Turner, siya po yung may-ari ng CNN. Yung broadcasting, amen, na sikat, amen. Meron din ata dito sa Pilipinas. Tama po ba? Merong CNN dito, diba? Isang kilalang broadcasting network. Siya po ang may-ari noon. Amen? Sabi pa nga daw sa isang article, noon ay ninasa din ni Ted Turner na maging missionary, maging misyonero. Kaya lang mga kapatid, dumating ang matinding problema. Ang kanyang kaisa-isang kapatid na babae ay namatay sa sakit. Tapos yung kanyang tatay na manginginom ay nagpakamatay din. At dahil wala ng tatay, napilitan siyang magtrabaho kahit estudyante pa lang siya para mabuhay. At dahil sa mga pangyayari na yun, alam niyo mga kapatid, si Ted Turner nagkaroon ng sama ng loob sa Diyos. Sinabi pa niya, masisearch nyo ito, sinabi niya, Christianity, amen, is a religion for losers. Ang Kristyanismo ay isang relihiyon para sa mga talunan. Simula siyang talikuran ng kanyang pananampalat. No, I don't believe anymore in that. Kung mabuti ang Diyos, kung nagmamahal ang Diyos, bakit ako nakakaranas ng ganito? Amen po ba? Alam ng kaaway, problema. Maraming mga tao bumabagsak agad sa problema. Amen? Hallelujah. Yun din ang sabi sa Matthew 13, verse 20 to 21, ang napahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan. Gayunmay, hindi siya nagkaugat, kundi sandali lamang tumatagal. At kapag dumating ang kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, ay kaagad siyang natitisod. Ito po yung talinghaga sa paghasik ng mga binhi. Yung binhi po dyan ay salita ng Diyos.
Katulad po ngayong umaga, nangangaral ako ng salita ng Diyos, nahahasikan kayo ng binhi ng salita ng Diyos. At marami sa inyo paminsan, ang ganda ng pangangaral, Pastor, grabe na-bless ako sa preaching. Pastor, grabe, ang sarap maglingkod sa Panginoon. Kaya lang, paglabas mo sa lugar na ito, pagdating mo sa bahay, ang tumambad sa iyo, problema. At ang sabi dyan, kapag dumating ang kapigatian, kahirapan sa ibang Tagalog, pag-uusig dahil sa salita, kaagad siyang natitisod. Ay, hindi pala masarap maglingkod. Ay, hindi pala masarap pupunta sa... Ay, hindi pala masarap. Yoko na. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, pinapangaral ko po ito ngayong umaga dahil kapag tayo po ay inaatake ng kaaway, pansinin niyo po ito, dumadaan sa mga hindi magagandang pangyayari. Napansin ko po ito, nasa Mandaluyong pa lang po kami hanggang sa napadpad kami dito sa Pateros. Ang unang naaapektuhan, alam niyo kung ano, yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi na muna ako a-attain, may problema kasi. Dahil ako po'y pastor, syempre may mga nakausap na akong ganun. Hindi po muna ako a-attain, may problema kasi. Alam niyo, sa akin, mga kapatid, yun nga, salamat sa mga karanasan, mga insight. Alam nyo, ang isip ko, para bang kasalanan ng Panginoon? Para bang kasalanan ng pastor? Para bang kasalanan ng church? Para bang kasalanan ng Bible na nagkakaroon tayo ng problema o malalaking problema? Nandiyan pa po ba kayo? Alam niyo mga kapatid, amen? Nandito na rin naman tayo. Ang impression sa akin ng Panginoon habang ginagawa kong preaching na ito, doon sa mga tao na sinisisi nila ang Diyos sa mga hindi magagandang pangyayari sa kanilang buhay, nawala ng pera, nagka-problema sa pamilya, nagkaroon ng sakit, tapos ang sisi sa Panginoon, ang sisi sa church. Sana hindi na lang ako nakilala, sana hindi na lang ako, sana hindi ko na lang, amen, nakilala si pastor, sana hindi na lang ako umattend doon sa church, ganito lang mangyayari sa akin. Ang Panginoon kasi, alam niyo mga kapatid, ang masasabi ko lang pag sa ganon, amen, huwag ka rin pupunta sa langit. Kasi ang isip mo, ang Diyos ay pahirap eh. Eh, ang nandun sa langit, ang Diyos eh. Eh, di kapag napunta ka doon, pahirapan ka rin niya. Mali ba ako? Huwag ka na rin pumunta sa langit. Pahirap pala ang Diyos eh. Diyos pala nagbigay sa inyo mga yan eh. Eh, ang nasa langit ang Diyos eh. Eh, pag pumunta ka doon, maghihirap ka lang doon. Kasi Diyos na. Amen po ba? Amen. Kapag may problema mga kapatid, amen, hindi Diyos. Ang may kasalanan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, hindi totoo na ang Diyos ang pahirap. Ang totoo, na tulad na pinag-usapan natin ngayong umaga, ang diablo ang nagpapahirap. Amen. Ang diablo ang umatake. Pero, listen, pinapalabas kasi ng diablo na ang Diyos ang gumagawa nun sa atin. Alam niyo kung bakit? Dahil ang diablo ang pinakadakilang sinungaling. Amen. Ngayong umaga, baunin mo sa iyong pag-uwi, sinungaling ang diablo. Amen. Diba doon sa Hardin ng Eden, kung nabasa nyo, diba, dumating doon, si Satanas, amen, usap yung babae, totoo ba na hindi kayo makakakain ng aliman sa bunga ng punong kahoy? Biruin niyo kanyang mga pananalita. Sinasabi niya sa babae na, totoo ba hindi kayo makakakain? Ay, ang damot naman ng Diyos. Pinapalabas niya na madamot ang Diyos na hindi naman. Amen po ba? Ano din, totoo mga kapatid, kapag binasa ng Bible, lahat makakain ni Adan at ni Eva, maliban lang sa isa. Pero lahat, pwede nilang kainin. Pero dahil sinungaling ang kaaway, yun ang itatanim niya sa iyo. Amen? Ganda ng sinabi dito, the greatest deception in history has been the devil convincing people that the things he does are done by God. The devil wants us to believe that God acts like the devil. Yun ang gusto ng diablo. Ang paniwalaan mo, amen, na yung ginawa ng diablo sa'yo, Diyos ang may gawa nun. Diyos ang may gawa niyan. Ay, kawawa ka naman. Tingnan mo, pinabayaan ka na. Amen? Tingnan nyo, Job 1:11-12. Pero subukan mong kunin ang lahat ng yan sa kanya at siguradong isusumpa ka niya. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, sige, kunin mo ang lahat ng mayroon siya. Tingnan, sinong kukuha? Sinong kukuha? Sinong kukuha?
Si Satanas. Pero huwag mo siya sasaktan. Kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid, aalisin lahat ng dyablo. Amen? Mga kapatid, aalisin lahat ng kaaway sa'yo. Pero sabi ng dyablo, ang isusumpa ay ang Diyos. Nakuha niyo ba yun? Tingnan mo, alisin mo lahat ng yan. Susumpain ka niya. Pero ang nag-alis, kaaway, ang nagbigay ng mga sakit, nagkaroon ng problema sa pamilya, sa pananalapi, ang kaaway. Pero tingnan mo, susumpain ka niya, Diyos. Ang sisi palagi sa Panginoon. Amen po ba? Nung nawala ang mga ari-arian ni Job, sabi ng kaaway, Diyos ang may kagagawan. Nung nawala ang mga anak ni Job, sabi ng kaaway, Diyos ang may kagagawan. Nung nagkasakit si Job ng matinding sakit, sabi ng kaaway, Diyos ang may kagagawan. Kaya di ba yung asawa ni Job, di ba, anong lumabas sa bibig niya? Ano, susunod ka pa rin ba sa Diyos? Magiging tapat ka pa rin. Tingnan mo yung ginawa sa'yo ng Diyos. Diyos na sinisisi ng asawa niya. Tingnan mo yung ginawa sa'yo. Sumpain mo na ang Diyos, mamatay ka na. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Pero nabasa natin mga kapatid, hindi ang Diyos ang may kagagawan, kundi ang kaaway ng ating pananampalataya. Amen? Alam nyo mga kapatid, itong totoo, ayaw ng dyablo na na-enjoy mo ang mga pagpapala ng Panginoon. Ayaw ng dyablo na masaya ka na naglilingkod sa Panginoon. Diba? Itong totoo ngayong umaga. Bakit ka atakihin ng Diyos kung naglilingkod ka sa Kanya? Bakit ka gagawa ng masama ng Diyos kung sumasamba ka sa Kanya? Bakit ka pahihirapan ng Diyos kung tapat ka sa Kanya? Meron bang general na tapat sa Kanya ang sundalo niya, tapos sasabihin niya, boys, kunin nyo ito, huliin nyo, ikulong, tapat kasi sa akin to eh. Meron bang gano'n? Amen? Tignan nyo, sabi pa nga ng Bible, James 1:17, lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos. Lahat ng mabubuti nanggagaling sa Diyos. Walang masama na anuman na nanggagaling sa Diyos. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, itong totoo ngayong umaga, ang nais ng Diyos ay ang makakabuti para sa iyo. At hindi po yung nagbabago. Bakit? Dahil sabi sa binasa natin, hindi rin nagbabago ang Diyos. Amen? Kung noon, ang nais ng Diyos ay mabuti, hanggang sa oras na ito, ang nais pa rin ng Diyos sa iyo ay mabuti. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, yun palaging gusto ng Diyos, mapaayos ka, maging maayos ang inyong pamilya, ang relasyon ninyong mag-asawa, relasyon ninyong mag-ama at mag-ina. Yun laging gusto ng Panginoon. Kaya lang, may spiritual assault kasi. Hindi kasi gusto ng kaaway na maayos ang buhay mo. Hindi kasi gusto ng kaaway ng dyablo na masaya ka. Amen, sa ginagawa mo para sa Panginoon. Hindi kasi gusto ng dyablo na talikuran mo kasalanan at magbagong buhay ka. Pero ang gusto ng Panginoon lagi sa iyo mga kapatid, pinakamabuti. Amen? At ngayong umaga mga kapatid, panghuli, pangatlo, ways to overcome the assaults, yung mga paraan para mapagtagumpayan natin ang pag-atake ng kaaway. Amen? Hallelujah. Uulitin ko, makakaranas po tayo ng mga pag-atake. Can you say amen? Amen. Spiritual assaults. Pero, ang magandang balita ngayong umaga, hindi mo kailangan magpatalo sa kaaway. Amen. Ulitin ko, hindi mo kailangan magpatalo sa kaaway. Amen. Nakakalungkot man, amen, ito kasi, meron kasi mga nagpapatalo. Meron kasi mga nagpapadaya. Pero ngayong umaga, mga kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, palaging may pagtatagumpay sa ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hallelujah! Kaya ang unang dapat mong gawin, lalo kang lumapit, sumamba sa Panginoon. Amen. Yun ang ginawa ni Job. Nang mawala ang lahat sa kanya, hindi siya nagmukmuk. Amen? Hindi niya sinisi ang Diyos, hindi siya nagalit. Alam niyo ginawa ni Job? Sumamba pa rin siya sa Diyos. Job chapter 1 verse 20, nang marinig yun ni Job, amen, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdadalamhati. Pagkatapos, inahita niya ang kanyang buhok sa ulo. Amen. Pero ito hindi niyo na po kailangan gawin, ha? Mag-ahit po ng inyong ulo. Lalo na sa mga walang buhok. At nagpatira ba sa lupa para sumamba sa Panginoon? Amen? Anong ginawa ni Job? Nagpatira pa, sumamba sa Panginoon. Lord, wala nang lahat sa akin. Ang meron na lang Panginoon ay ikaw. Amen. Pero Panginoon, hindi kita sisisihin ano man yung mga nangyayari sa akin ngayon. Sasamba pa rin ako sa iyo. Amen. Alam niyo mga kapatid, ito ang tamang gawin kapag ikaw ay inaatake.
Huwag mong iwala ang pagsamba sa Panginoon. Mas lalo kang lumapit, mas lalo ka sa Panginoon, mas lalo kang manalangin, mas lalo mong ibabad ang iyong sarili sa pagbabasa ng Bible, mas lalo mong ibabad ang iyong sarili sa pakikinig ng pangangaral, mas lalo mong ilapat ang iyong ugnayan sa Panginoon. Amen? Lalo kang lumapit sa Panginoon. Bakit, Pastor? Dahil habang mas nalalapit ka sa Panginoon, nalalayo ka sa dyablo. Lapit. Alayo. Amen? At nalalayo ka rin sa mga kasinungalingan ng kaaway. Babad ka eh. Hindi, narinig ko sa pangangaral, mahal ako ng Diyos. Dyablo, sinungaling ka. Hindi ang Diyos ang may kagagawan nito. Ikaw, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen? Pero kung hindi ka babad sa ito, ay, oo nga, tama, Diyos nga itong, ay, grabe. Ang sama ng Diyos. Pero yung bang sinasabi ng Bible? Yun nga, kung babad ka sa salita, hindi, nabasa ko, mabuti ang Diyos. Nabasa ko, mahal ako ng Diyos. Nabasa ko, may magandang plano ang Diyos sa akin. Atake ito ng kaaway. Amen? Hallelujah. Lalo kang lumapit sa Panginoon, alam mo kung bakit, mga kapatid? Dahil, amen, nagtagumpay na ang ating Panginoon. Huwag tayong kumampi sa matagal ng talunan. Alam niyo yung Diablo, matagal na siyang talunan eh. Amen. Ang Bible, details na lang ito. Pag binasa niyo ang last page ng Bible, amen, ang nakasulat dito, amen, we win. Amen. Ang mga sumampalataya, tumanggap sa ating Panginoong Hesus, panalo na. Amen. Kaya lang, nandaraya pa kasi ang Diablo. Huwag kang maniwala sa kanya. Amen po ba? Ikalawa po na dapat natin gawin, huwag mong ihiwalay ang iyong sarili. Kapag may pag-atake sa'yo, listen mga kapatid, mas lalong kailangan mo ang church. Mas lalong kailangan mo ang mga kapatiran. Mas lalong kailangan mo ng karamay at makakausap. Amen. Alam niyo, kanina binasa natin, ang kaaway, inilarawan na parang leon. Nabasa niyo po ba yung kanina? Siya parang leon, mga tungal, naghahanap ng kanyang malalapa. Pag binasa niyo po ang characteristics ng leon, sila ay madalas na umaatake na magkakasama, kaya nga tawag ay pride of lions. At alam niyo mga kapatid, ang madalas nilang atakihin at biktimahin ay yung mga nag-iisang hayop. Siyempre, di ba? No match na sa kanila yun, nag-iisa eh. Ano magagawa nyo sa kanila? Ganon din nyo sa atin mga kapatid. Amen? Kapag madalas kang nag-iisa, inihiwalay mong sarili mo sa ibang mga kapatiran, open target ka ng Diablo. Nangaral ako nung nakarang Huwebes sa ating midweek service, mga kapatid, kailangan natin ang iba. Amen? Kailangan natin ang makakasama. Mas lalo na kapag umaharap tayo sa mga matitinding problema. Amen? Itong totoo mga kapatid, may mga sitwasyon sa ating buhay na mahirap na mag-isa. Amen po ba? Kaya nga nilikha ng Diyos si Eva para kay Adan. Hindi mabuti sa tao na nag-iisa lang. Amen po ba? Lalo na kung ikaw ay inatake ng kaaway. Kaya nung nakaraan mga kapatid, may lumapit sa akin, nagkwento ng mga nangyari sa kanilang pamilya. Naramdam ko yung low moral, amen, ng ating kapatid na ito, talagang problemado, amen. Hallelujah. Pero alam niyo mga kapatid, tama ang ginawa niya. Lumapit siya sa akin, kausap kami, amen. Ang sinabi ko sa kanya ay mga salita ng Diyos. Kaya napalakas siya. Tama ang kanyang nilapitan. Amen. Dahil kung sa iba, di ba? Ay, wala yan tol. Iinom mo lang yan. Wala yung problema na yan. Pero yung bang solusyon? Mga kapatid, hindi birang solusyon sa mga problema. Gagastos ka na doon, sasakit pa ulo mo. Amen. Ang solusyon mga kapatid, tulong galing sa Panginoon. Amen. Ayun ang sinabi ko sa kanya, thank you, nagsabi ka sa akin. Sabi ko sa kanya, narito kami, narito ang church, mahal ka namin. Amen. Magsabi ka sa amin kapag may problema ka. Ayun, napalakas siya. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, itong totoo ngayong umaga. Kaya meron tayong mga ganito. Hindi lang tayo basta nagpupuri, sumasamba sa Panginoon. Hindi. Kundi yung ating pagsasama-sama, pakinggan mo ito kapatid ko sa Panginoon. Kalakasan sa atin ang fellowship. Amen. Diba tayo magkakasama? Amen. Lord, kasama mo na naman. Mga kapatid, sarap magpuri. Sarap lalo makinig ng sarap maglingkod. Amen.
1 Thessalonians 5:11, dahil dito patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa katulad nga ng ginagawa ninyo. Amen? Ang sabi ay isa't isa. Kailangan ng isa ang isa. Hindi pwedeng nag-iisa lang. Kailangan ng isa ang isa. Amen po ba? Ang ganda pa ng sinabi, Ecclesiastes 4:9-10, verse 12, mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Amen? Mas marami silang magagawa. Kapag nadapa ang isa sa kanila, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang tao nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. Verse 12, madali kang matalo kung nag-iisa ka. Oo. May pag-atake ng kaaway, lagi ka nag-iisa, madali kang matalo. Pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Tulad din ng lubid, na may 3 pilipit na hibla, mahirap itong malagot. Gusto mo mapagtagumpay ng atake ng kaaway? Kailangan mo ng church. Kailangan mong ibang mananampalataya. Amen? Sa aking pagtatapos ngayong umaga, mga kapatid, inatake si Job ng kaaway. Hinamon si Satanas, hinamon ni Satanas ang Diyos. Amen? Kapag nawala ang lahat kay Job, kapag nagka-problema si Job, isusumpa niya ang Diyos, tatalikod siya sa Diyos. Ngayon, akala ng dyablo, mapapahiya ang Diyos kay Job. Pero nagkamali ng akala si Satanas. Alam niyo nangyari? Ang dyablo ang napahiya sa Diyos. Dahil hindi nagpatalo at hindi naniwala si Job sa mga atake at kasinungalingan ng kaaway. Ngayong umaga, mga kapatid, isang katanungan. Kung sakaling ikaw ang aatakihin ng dyablo, sino ang mapapahiya? Dyablo. Ang Diyos o ang dyablo? Dyablo. Kasi sabi ng dyablo sa Diyos, alisin mo lahat sa Kanya, isusumpa ka niya. Paano kapag nagka-problema ka na lang? Anong mga salitang lalabas sa bibig? Mapapahiya ang Diyos o ang dyablo ang mapapahiya? Amen? Katulad ni Job, mga kapatid, ipahiya natin ang dyablo sa Diyos. Amen. Kapag binasa niyo po ang chapter 42, last verse na po ito, last chapter po ito, maraming chapter ang Book of Job. Yung last chapter, chapter 42, yung mga nawala kay Job, binalik ng Diyos. Amen. At mas mabuti pa. Much better than before. Job 42, verses 12 to 15, sa gayoy, lalong pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Job, nang higit pa kaysa sa dati. Nawala lahat sa kanya, di ba? Binigyan siya ng Panginoon ng 14,000 mga tupa, 6,000 kamelyo. Imagine kung gaano karami ito, 1,000 pares ng baka at 1,000 babaeng asno. Binigyan din siya ng 7 anak na lalaki, pati kasi pamilya nawala. At 3 anak na babae. Ang pangalan niyang babae ay si Jemima, ang pangalawa ay si Kezia, at ang pangatlo ay si Keren Hapuk. Walang babaeng mas gaganda pa kaysa sa kanila sa buong lupain. Mga beauty queen itong mga ito. Binigyan sila ni Job ng mana katulad ng kanilang mga kapatid na lalaki. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, kung magtatagumpay ka sa pag-atake ng kaaway, naroon ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, believe me, listen, daraan lang yan. Amen. Huwag mong isumpa agad, kasi ang Diyos, kasi bakit pa ako? Daraan lang yan. Mas lalo kang lumapit, sumamba sa Panginoon. Lord, alam mong lahat ng nangyayari. Nakikita mo ako. Ako ngayon ay nasa pag-atake. Pero Panginoon, nasa panig ko pa rin ako. Sasamba pa rin ako sa iyo. Gagawin ko pa rin ang mga ginagawa ko para sa iyo. Gagawin ko pa rin ang kalooban ko. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, iwanan ko po ito sa inyo. Kung ikaw man nakakaranas ng spiritual assault ngayon, magpatuloy ka lang. Amen. Magpatuloy ka lang. Amen? Mabuti ang Panginoon. Amen? Ngayong umaga, tayo po'y magsiyukong lahat. Praise God. Spiritual assault. Hallelujah. Ang laging nais ng Panginoon sa iyo ay makakabuti sa iyo. Amen? Inaanyayahan ko po ang mga nagtaas ng kamay kanina. Hindi po namin naisiyain ang sinuman habang nakayuko po ang lahat. Amen? Pwede ko po bang makita yung mga first time kanina, nais po namin kayong anyayahan dito sa harapan. Amen? Hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong buhay. Hindi po kami nag-aalok ng panibagong religion. Amen? Ang religion po ay patay, pero si Jesus ay buhay.
Amen. At siya po ang inyong tatanggapin sa umagang ito. Ang kailangan mga kapatid ay relasyon. Relasyon kay Jesus Christ. Meron pa po ba ngayong umaga? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa taas ng kamay. Lord God. Amen. Praise God. Habang sila po ay lumalapit dito sa harapan, ito po ang napakagandang senaryo ngayong umaga. Ito po ang dahilan kung bakit meron po tayong church. Amen. Hallelujah. At para po sa bawat isa, habang meron pong dalawang mahalagang tao na tumatanggap sa ating Panginoon. Amen. Nais ko rin naman pong mangusap sa bawat isa, sa ating mga kapwa mananampalataya. Tayo pa rin po ay magkakaroon ng altar call. Lalapit po tayo dito sa harapan. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Kung ikaw ngayon ay nakakaranas ng mga pag-ataking spiritual, pag-ataking mula sa kaaway, at alam mo na hindi yan ang kalooban ng Panginoon, alam mo na pinapahirapan ka ng kaaway, amen, pwede kang lumapit dito sa harapan. Ihandog ang iyong buhay habang inaawit natin kanina, I lift my hands. Hallelujah. Humingi ka ng gabay, ng karunungan sa ating Panginoon. Mga kapatid, may pagtatagumpay sa ating Panginoon. Hindi nais ng Panginoon na ikaw ay maging talunan. Hallelujah. It's deeper than the sea. Yes. His mercy is unfailing. His arms are fortress for the weak. Let faith arise. Yes, Lord, speak to my brethren, to my brothers and sisters, Lord God. Strengthen them, Lord God. Let their faith be arise, Lord God. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God. Tayo po'y magsipayong lahat, sama-sama nating awitin. Be still, there is a
praise you. Ngayong umaga, mga kapatid, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming po salamat. Ngayong umaga, nais ko pong manalangin sa mga may sakit karamdaman. Yan ay pwedeng spiritual assault. Atake ng kaaway. Lapit ka dito sa harapan. Tanggapin natin ang kinin natin ng kagalingan mula sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, sa mga inatake ng kaaway, kalusugan. Kasi kapag nagkasakit ka, marami ka nang hindi magagawa. Lalo na. Amen. Ang iyong magagawa para sa Panginoon. Hallelujah. We pray. Hallelujah. Tayo ay we will pray. Mananalangin tayo ngayong umaga. Amen. Ang iyong kamay, ipatong mo doon sa merong